Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir insyaAllah, sa sinisingit nga natin yung talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So ngayon tinignan ko kung meron bang kapatid na curious kasi ako eh. So meron pala siya kapatid talaga. At isa sa kanya mga kapatid, pangalan ay si Quhafa. So meron pa siyang dalawang kapatid, si Mu'tak at si Utik. Meron pa siyang mga kapatid na babae. So 7 sila lahat. Marami rin pala sila. Pero hindi na tinukoy dito, hindi ko na natingnan kung basta sa isang ama kay Abu Quhafa. 7 sila na magkakapatid. Alhamdulillah. Kasi bihira ng hindi nga alam ng mga tao na ba tunay niyang pangalan eh. Kasi basta siya, Abu Bakr Siddiq. Yun ang kanyang palayaw. Sa ganung pangalan siya, nakikilala ng mga Muslim. Alhamdulillah. So ngayon naroon na tayo dun sa bahagi nung pagtalakay sa mga nababanggit ng mga sahaba tungkol kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na sa pamagitan ng mga ito ay napagtitibay natin na undisputed na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pinakamainam na sahaba. At yun nga, sinasabi ng mga scholar, dahil ito ang pinakamainam na ummah, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pinakamainam na tao na hindi propeta. Sa sumunod na nabanggit, mula naman ito kay Abu Sa'id al-Khudri. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Inna amanna nasi alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakr. Natunay na ang pinaka nagbigay daw ng pakinabang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pinaka nagbigay sa kanya ng pakinabang o benepisyo, kabutihan sa pamagitan ng kanyang sohbah, pagsama sa kanya at sa pamagitan ng kanyang yaman, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu muttakhidan khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kung ako man ay kukuha ng malapit na kaibigan, yung Khalil, kumbaga sa antas ng Khalil, nakatulad ng pagiging Khalil ni Ibrahim alayhis salam kay Allah. So kung meron man daw tao na kukunin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa antas ng khullah, yung pinakamataas na antas ng pakikipagkaibigan, kinuha niya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero yun nga sa Islam, walakin ukhuwatal Islam wa mawaddatuhu. Pero walang ganito na pagiging Khalil, kumbaga, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit merong pakikipagkapatiran sa Islam at pagmamahal. Kumbaga, ang pinakamatindi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pakikipagkapatiran at pagmamahal ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, katulad dun sa nabanggit dun sa isa pang hadith. Nung tinanong ni Amr bin al-As radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yabka fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakr." Walang anumang pinto patungo sa masjid ang mananatiling bukas, liban na lang sa pinto ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So ito yung naiulat ito mga sa dulong panahon na ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga sahaba kasi, mga bahay nila, lalo na yung mga pangunahing sahaba, nakadikit sa Masjid an-Nabawi, yung kanilang mga bahay. At yung bahay nila, nakadikit talaga, may pinto sila papasok doon sa masjid. Kasi nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipapasara ang lahat ng pinto
ng mga bahay doon patungo sa masjid, liban na lang sa bahay ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At syempre, pinto rin niya at yung pinto ng masjid mismo. So lahat yun ay ipinasara ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagdakila kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yun na lang ang tinira sa iba pang mga pinto doon. Sumunod na nabanggit mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma nafa'ani malu ahadin kat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. At walang anumang yaman ang nagbigay ng pakinabang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng katulad ng pakinabang na dinulot ng yaman ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At naulit dito, walau kuntu muttakidan khalilan la akhadtu Abu Bakrin khalila. Kung ako man ay kukuha ng khalil, ay kinuha ko si Abu Bakar bilang khalil. Illa anna sahibakum khalilullah. Liban na lamang na ang khalil talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah. Kumbaga may kinalaman nito doon sa naunang hadith. Bakit hindi niya kinuha si Abu Bakar Siddiq bilang khalil? Kasi ang khalil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah mismo. Katulad ng kung paanong khalil ni Allah si Ibrahim alayhis salam. Na mula rito maintindihan natin sa antas ng khalil na dalawa lang kayo. Walang ibang, kumbaga kayo talaga yung BFF, best friends forever. Yung kayo talaga yung pinaka-close at wala nang katulad na antas ang sino man sa antas na yun. Sumunod na naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hada khairun lak. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihadi du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. So sino man daw ang magtustos sa pamagitan ng zawjain sa landas ni Allah, zawjain na tinutukoy dito, masasakyan na kabayo ayon sa paliwanag ng mga scholar. Sino man daw ang magtustos ng dalawang kabayo sa landas ni Allah, nudiya min abwabil jannah. Siya ay tatawagin sa mga pinto ng paraiso. At sasabihin sa kanya, o alipin ni Allah, ito ay mabuti para sa iyo. At ganyan nga, sino man ang kabilang sa ahlus sala, palaging nagsasala, tatawagin siya sa pinto ng sala, lagusan ng sala. Sino man yung kabilang sa ahlul jihad, tatawagin siya sa pinto ng jihad. At sino man ang kabilang sa ahlus siyam, yung palaging nagpa-fasting, tatawagin sa pinto ng ar-rayyan. So yung ar-rayyan, yung pinto na merong kumbaga special na pangalan, at ito ay para sa mga palaging nagpa-fasting. At yung mahilig magsadaka, tatawagin sa pinto ng sadaka. At sinabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kullaha? Meron kayang isang tao na tatawagin sa lahat ng pinto na ito? Kasi tatawagin siya sa pinto ng sala, ng jihad, ng sadaka, ng rayyan at iba pa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am wa arju an takuna minhum. Oo, merong tao na tatawagin sa lahat ng pinto ng ito, pinto ng mga ito, kasi kabilang siya doon sa laging nagsasagawa ng mga ito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaasahan ko na ikaw ay kabilang sa kanila. Ganito nga, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At maraming mga hadith na nagpapatibay na, kumbaga, sa ganitong kahulugan, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang palagian na gumagawa sa mga bagay na ito. Sumunod, iniulat naman ito ni Abu Bakar mismo, at hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sila ay nandoon sa kuweba, doon sa hijrah, patungo sila ng Madina, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma.
Abu Bakar, anong sa palagay mo tungkol doon sa dalawang tao nang pangatlo nila si Allah? At tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre, silang dalawa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na dito nga, dito na tinawag si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bilang thanithnain, bilang pangalawa sa dalawa. Pero inga si Allah, siya yung pangatlo nila. Ibig sabihin pangatlo na kasama nila sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala si Allah doon sa kuweba. Okay? Pero si Allah ay kasama nila sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, inulat ito ni Anas at hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad at Imam At-Tirmidhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr." Ang pinakamahabagin na tao sa aking ummah, kumbaga, ang pinakamahabagin sa aking ummah na kabilang sa aking ummah ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kumbaga, si Abu Bakr Siddiq pinaka-naaawa, siya ang tao na pinaka-naaawa sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-thamin, pangwalo, iniulat ito ni Imam Al-Bukhari mula kay Anas, Sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Omar wa Uthman Uhudan. So makit daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar, si Omar at Uthman doon sa Uhud. So siya at yung tatlo na nauna sa mga Khulafa'ur Rashidin kumbaga umakyat sa Uhud. At yan naalala ko bigla yung si Ubay bin Khalaf doon pala sa Uhud talaga napatay. Dito siya nasibat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pakit sila ng Uhud. Pero siya, hindi siya agad namatay. Kumbaga kinamatayan niya yung sugat na natamo niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja fabihim, nung nando sila sa ibabaw ng Uhud ay yumanig ang bundok ng Uhud. Fadarabahun nabi birijlihi. Kaya sinipa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bundok. Kumbaga sinipa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Uthbut Uhud, maging panatag ka o Uhud, wag kang yayanig, wag kang malikot. Fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan." Wag kang yumanig Uhud dahil nasa ibabaw mo ang isang propeta, isang siddiq at dalawang shahid. So dito pa lang alam na ni Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu at Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na silang dalawa ay magiging shahid. Actually pinoproblema nga to ni Omar noon eh. Kasi di ba khalifa siya, hindi siya lumalabas, hindi siya sumasama sa jihad ni Khalid bin Al-Walid. Iniisip niya noon, paano siya magiging shahid nandun siya sa Madina palagi? Ayun nga, si Allah ang gumawa ng paraan na siya ay maging shahid doon sa Madina. So ganoon din, si Uthman bin Affan naging shahid doon sa Madina. Si Ali bin Abi Talib doon na siya napatay sa Kufa. Pero shahid din siya, alhamdulillah. Sumunod at tase, pangsyam na naiulat, mula kay Abu Darda, radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Al-Bukhari, Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id aqbala Abu Bakar fasallam. Kasama daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama ni Abu Darda si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at bumati ng salam. Wa qala inni kana baini wa baini Omar bin Al-Khattab shay'un. So nagsabi si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon daw sila ng pagtatalo ni Omar bin Al-Khattab. Si Abu Bakar at si Omar nagkaroon sila ng pagtatalo. At nagsumbong si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, may ilang beses din na nangyari ito. Kumbaga, kahit nung panahon ng khilafa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, may mga panahon na magkaiba sila ng pananaw ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. So ibig sabihin,
normal. Normal na may pagtatalunan kayo, meron kayong hindi pagkakaunawaan, meron kayong kumbaga magkaibang pananaw sa isang bagay. Normal, hindi nakakasira ng kapatiran. Kasi ang kala kasi ng iba, kapag kapatiran sa Islam, dapat hindi kayo nagtatalo, oo lang kayo ng oo. Sukdo lang merong mananamantala. Mananamantala, meron siyang gusto, dapat susunod ka para walang fitna. Hindi. Kapag magkaiba kayo ng pananaw, hindi fitna yun. Liban na lang namamasamain nung isa. O malisyoso, yung reaksyon nung isa. May taong ganun eh. Pero sila, since dalisa yung puso nila, kahit anong pagtatalo nila, walang problema. Walang problema. Minsan di ba dun sa Omar series, may sinabi pa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kay Omar, kung gusto mo ikaw na maging kalifa. Pero hindi minasama ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasra'tu ilayhi thumma nadamt. Sinasabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tinuloy niya yung kwento niya na nagalit daw siya kay Omar at nagsisi siya sa kanyang ginawa kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an yaghfira li fa aba alay. Sabi ni Abu Bakar, humingi na raw siya ng tawad kay Omar, pero hindi daw ito tinanggap ni Omar. Galit pa rin sa kanya si Omar. Kumbaga nagsumbong siya, hindi dahil sa galit siya kay Omar. Nagsumbong siya kasi galit si Omar sa kanya. So ganun ka, kumbaga, kababa ang loob ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sinong tao yung gagawa nito ngayon? Na kumbaga, ihahabla niya yung sarili niya. Yung sarili niya yung nirereklamo niya rito technically. So, si Abu Bakar, nirereklamo niya yung sarili niya na nagalit sa kanya si Omar at gusto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumbaga na mamamagitan sa pagitan nilang dalawa. Napatawarin na nga siya ni Omar. Hindi na binanggit dito kung ano yung pinagtalunan nila. Fakbal to ilik, sabi ni Abu Bakar. Kaya nga nagpunta ako dito para doon sa bagay na yon. Fakala, at ang naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. At inulit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 ulit. Pinapatawad ka ni Allah, Abu Bakar. Thumma inna Omar nadam fa'ata manzila Abi Bakar falam yajidhu. At si Omar natauhan din. Okay, so si Omar dating gangster, pero siyempre lumambot na rin yung puso niya nung panahon ng Islam. So nagsisi na rin siya sa kanyang yung pinag-awayan nila ni Abu Bakar, ganun. Pumunta siya sa bahay ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pero wala doon si Abu Bakar. At isang lugar lang ang pinagsususpetyahan niya na doon niya matatagpuan si Abu Bakar. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasallam. Kaya pumunta siya doon sa bahay, hindi na binanggit ko sa bahay ba ito. Basta pinuntahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumati siya ng salam. Kasi inaasahan niya lang doon din si Abu Bakar. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Namula raw ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita sa mukha niya yung bakas ng galit. Nagalit siya kay Omar. Pero yun nga, hindi naman yun ang sinumbong ni Abu Bakar, di ba? Si Abu Bakar, sinasabi niya, siyang may kasalanan. Hindi sinabi ni Abu Bakar na si Omar ang may kasalanan. Pero regardless, kay Omar nagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa siya nagsasalita. Basta nagpakita lang siya ng galit sa kanyang muka. At dahil dito, kinabahan na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi bihirang mangyari ito. Bihirang mangyari ito na magagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganitong galit. Hatta ashfaqa Abu Bakar. Hanggang sa yun nga, kumbaga, kinabahan na si Abu Bakar para kay Omar. Fajatha ala rukbatayhi. At lumuhod na siya sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kinatatakutan niya, baka may gagawin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, isusumpa niya si Omar o mga ganung bagay. So nakiusap na, nanikluhod na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ana kuntu adlum.
O sugo ni Allah, ako ang nang-api. Ibig sabihin siya ang nagkasala, siya ang may kasalanan. Pakala Nabi sallallahu alaihi wasallam at ang naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sinagot si Abu Bakar. Ang kausap niya si Omar. At galit siya na nagsabi, Inna Allaha ba'athani ilaykum fakultum kadhabt. Si Allah ay nagsugo sa akin sa inyo, pero kayo, kausap niya si Omar, kayo, ang sabi ninyo, sinungaling ka. Diba? Kasi si Omar, hindi naman siya gandang Muslim, diba? Nung nangangaral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga unang taon ng Ba'tha, kabilang si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa mga nagsasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sinungaling. Waqala Abu Bakar sadaqt. Sabi niyo sa akin, sinungaling ako. Pero si Abu Bakar, sabi niya, nagsabi ka ng totoo. So si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu agad-agad siya ay naniwala. Wawasani binafsihi wa malihi. Wawasani binafsihi wa malihi, at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tumulong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang sarili at sa pamagitan ng kanyang yaman. Kumbaga dito, kung titingnan natin parang di ba? Parang nanunumbat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero actually ito yung mga pagkakataon na hindi ito maituturing na na panunumbat, na kapintas-pintas. Sinasabi mo lang ang totoo. Sinasabi mo lang ang totoo. Sinasabi mo lang kung ano yung nangyari noon. Pero wala naman sa intensyon mo ang manumbat. Kasi magkaiba yun. Maaaring mangyayari pa rin na may kinalaman pa rin ng intensyon sa iyong sinasabi. So, halimbawa, sabihin mo doon sa tao, bayad na ako sa utang ko, dinagdagan ko pa ng ganito, ganyan. Di ba may naniningil sa'yo halimbawa ng utang, yung naalala mo, bayad ka na, dinagdagan mo pa yung binayad mo sa kanya. Hindi ka nanunumbat nun, sinasabi mo lang ang totoo. So ganito yung nangyari. Doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panghuli sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa'al antum tariku li sahibi?" At inulit niya ito ng 2 ulit. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ako ay pinadala ni Allah sa inyo, sabi niyo sinungaling ako. Pero sabi ni Abu Bakar, nagsabi ako ng totoo. At tinulungan ako ni Abu Bakar sa pamagitan ng kanyang sarili at ng kanyang yaman. Kaya, hindi ba ninyo tatantanan ng aking kasama? Hindi ba ninyo tatantanan ng aking kasama? Yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig niya sabihin, Omar, tantanan mo na si Abu Bakar. Pero yung nga, sa sumbong ni Abu Bakar, siya naman yung may kasalanan. Pero kumbaga nandun pa rin yung yung paninisi kay Omar. Kumbaga pinagtanggol talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na gusto niya na kumbaga patawarin din naman siya ni Omar, inshallah. Sabi nga ni Abu Darda, "Fama udiya Abu Bakar ba'daha." At hindi na raw pininsala ni naman si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pagkatapos nito. Nangilag na silang lahat kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na makakagawa sila ng anumang hindi magugustuhan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At panghuli na nababanggit din nga, Dakara Ibnu Hajar Al-Haytami fi Sawa'iq al-Muharraka, iniulat ni Ibnu Hajar Al-Haytami, aktaru min 110 ahadith fi fada'il as-Siddiq, famada yumkinu an yuqalu ba'da dhalik. So meron daw mahigit 120 110 pala. Meron daw mahigit 110 na hadith na sahih na tumutukoy sa kainaman ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya paanong meron pang sinasabi ang ibang mga tao liban pa sa kabutihan tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya nga naniniwala
ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang sino man na magsasalita laban sa mga sahaba, liban na lang sa masamang tao. At walang sino man ang magsasalita laban kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, liban na lang sa ligaw. So ganito kataas ang antas ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hindi isa nagmamalabis tayo sa kanya. Hindi dahil sa iniaangat natin siya sa antas na mas mataas pa sa pagiging tao. Pero ganito siya pinahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito rin natin siya pahalagahan inshallah. Siyempre, hinirang siya ni Allah na maging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ganun din natin siya pahalagahan inshallah. So tutuloy natin to next week at matatalakay na natin yung mga batayan an nususuddala ala sihhati khilafatihi. Ang mga batayan na tama ang pagiging khalifa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na sa pamagitan ng mga ito inshallah mas maintindihan natin ang usapin na ito at maalis sa atin ang anumang pagdududa na itinatanim ng mga tao, ng mga ligaw na sekta na merong ibang pananaw sa usapin nito. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.